Panginoong Diyos, may mga taong nagdala. Hindi ko inaasahan iyon. Ang asawa ng Panginoon ng Kyushu ay talagang kaakit-akit. Ang Diyos na Panginoon ay pinoprotektahan ng pulang emperador. Bago siya dumating, kailangan nating makuha agad ang lihim sa kamay ng babaeng ito. Bantayan mo siya, uuwi na. Opo. Tipunin mo ang mga tao sa iyong templo, pero hindi iyon madali. Bakit ka nagmamadali? Patayin mo siya para sa akin. Nasa akin ang iyong asawa. Patayin mo ako. Tiyak na wawasakin ng Shrine ng Kyushu. Wasak na ang Eagle Kingdom ng ating 5 makalangit na emperador. Wala na ang God King Hall. Ano? Magpadala ng tao para linisin ang labanan. At iuwi si Jinger. Bumalik na ang laging abalang tao. Bakit naman? Kailangan kong magulat sa iyo pagbalik ko. Shaolin, may mukha ka pang bumalik? Nang makidnap ang ate ko, tinawagan kita pero nagpakawala ka pa. Tinawagan mo ako? Inililigtas ko si Jinger kaya hindi ko nakita. Tama ba ang narinig ko? Ikaw ang nagligtas kay Jinger? Mukhang sawa ka na sa buhay. Hanggang mandaya ka pa bilang tauhan ng leader. Pirmahan mo itong kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na. Ang aming pamilyang Joe ay hindi kailangan ng duwag na tulad mo. Desisyon mo ba ito o ni Jinger? May pagkakaiba ba? Palagi kong inisip na ikaw ay isang tamad at walang ambisyon. Hindi ko inaasahang magpapanggap ka bilang amo. Binigo mo ako. Ate, anong pinag-uusapan mo sa kanya? Magmadali ka at pumayag sa pag-aalok ng kasal ni Ginoong Lee. Sa kontratang 50 bilyon ni Ginoong Lee, malalampasan ng pamilyang Joe ang mahirap na panahong ito at muling babangon. Tumigil ka na. Dahil lang sa kontratang 10 bilyon, gusto mo nang hiwalayan ako. Kung hindi ko lihim na pinrotektahan ang pamilyang Joe, napuksa na sana ang pamilyang Joe. Pamilyang Joe. Narito, imbitasyon sa bar mitzvah para kay Sister Chidi. Ang ganda ni Jinger. Una kong plano na bigyan ka ng mas malaking sorpresa. Para bigyan ka ng mas malaking sorpresa. Pero hindi ko inasahan pero ang ilang bulag na tao na masira. Ang imbitasyong ito, ang liham ng imbitasyon ay para lamang sa mga inimbita, ang nangungunang 10 pamilya sa Jiangcheng. Basta't magsalita ako ng mabuti tungkol sa pamilyang Joe, magbigay ng ilang magandang salita para sa pamilyang Joe. Ang pamilyang Joe ay papasok sa nangungunang 3 pamilya. Hindi ito imposible. Sa panahong iyon, ikaw ang aking nobya, samahan mo ako sa handaan. Alisin mo ang iyong kamay sa akin. Kung ayaw mo, panatilihin mo lang ang kasunduang ito, pirmahan at umalis ka. Tingnan mo ang pag-aalaga mo kay Jinger sa pag-aalaga kay Jinger sa loob ng maraming taon, ang 1 milyong ito bilang bayad sa iyong paggawa. Kumuha ng 1 milyon para bumili ng sarili mong kabaong. Medyo mayabang ka, maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin sa ilang minuto. Tama na, Shaolin, maghiwalay na tayo. Ngayong wala na ang God King Hall, hindi na kailangang protektahan si Joe Jin. Mabuti pang umalis na ngayon. Ako, si Shaolin, ay wala nang kinalaman sa inyong Joe family sa hinaharap. Sa wakas, may sasabihin ako sa iyo. Joe Jin, ang maibibigay ko sa iyo, walang ibang makakapagbigay sa iyo. Ate? Aalis na ako sa Joe family. Isang bihirang libong taong gulang na 9 yin spiritual body ay sabik na sumisipsip ng spiritual energy. Kung hahayaan mo lang, aatakehin ng Reiki ang puso at tataas ang level. Ang backlash ng spiritual energy ay napakalala. Matagal ka nang binabantayan. Swerteng nakilala mo ako. Anong ginagawa mo? Iniligtas ko lang ang buhay mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang recorder.
Parang hindi naman masakit. Pakicheck ang kotse sa likuran ko. Master, nakabalik na ang binibini. Lolo. Mabuting apo, bakit ngayon ka lang dumating? Pinaghintay mo ng matagal ang genius doctor. Lolo, gumaling na ako. Sino ang eksperto? May ganoong kagaling na doktor? Siya. Yun. Saan ka galing binata? Nagkataon lang, gumanda na ang lagay ni Miss. Siguro dahil sa oxygen pill ang papel ng nourishing chi pill na ipinadala. Mga tao bilang ulam at maulap napakasamang panlilin lang. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang naglagay ng gathering information. Ano? Anong yin formation yaw lao? Naglolo ko lang ang batang to, paalisin nyo na to. Buisit. Nasira talaga ang cloud formation, mukhang ako na mismo ang kailangang gumawa. Gago, nang hasang gambalain ang mga plano ko. Hindi ko inaasahan. May kumuha kay Yao Yao bilang cauldron at gustong nakawin ang swerte ng pamilyang Yao. Sabihin mo sa akin kung sino yon. Papanawin ko yon. Master Yao, huwag po kayong magalit. Ang yin energy ni Miss Yao, pansamantalang napigilan ko. Aalagaan ko siya mamaya. Maraming salamat po, sir. May 80 milyon sa card na ito. Pakikuha po. Hindi yan pwede. Sa'yo na yan. Master, dumating na po ang bisita. Sige. May maghatid sa kanya. Master Yao. Shaolin, bakit ka nandito? Ginong Xiao, magkakilala ba kayo? Medyo... Hindi ba ito yung asong ligaw na kakalabas lang sa pamilya Joe? Ang bilis naman makahanap ng bagong amo. Li Cheng, huwag kang bastos kay Ginoong Xiao. Ginoong Yao, huwag kang padala sa mga matatamis niyang salita. Itong si Xiaolin ay tamad at sinungaling. 3 taon siyang nangungupit sa pamilya Joe. Kakalabas lang niya sa aking nobya. Nagsisinungaling ka. Kung hindi niya ako iniligtas kanina, patay na ako noon pa. Huwag mo siyang siraan. Siraan? Ate Yaw-Yaw, bata ka pa? Huwag kang malinlang nitong loser. Hindi mo alam kung ilang beses na siyang nandaya sa mga walang muwang na babae. Isang kriminal siya. Ang nobya ko ang nakakita sa tunay niyang kulay kaya pinalayas siya. Shaolin, malas mo at nakilala mo ako. Hindi lang kita kayang lokohin ang asawa mo, kundi pati wala ka ng lugar sa Jiangcheng. Wala ka ng matitirhan. Shaolin, anong ginagawa mo? Pastos kang hayop ka. Karapat-dapat kang bugbugin. Shaolin, hintayin mo ako. Pupulbusin kita. Ginoong Li, Ginoong Xiao. ay VIP dito. Kung sasaktan mo si Ginoong Xiao, sasaktan mo ang aming pamilyang Yao. Mukhang yung kontratang bilyon yuan. E di kalimutan na natin ibasura. Nag-aalangan ang mga tao, lalo na si Prince Xiaoqing, siya ang pinakamayabang. Gago, anak ka ng isang kirida, karapat-dapat ka bang magtaglay ng apelidong Xiao? Gago ka, gago. Si Xiaoqing lang yan. Hindi yan dapat katakutan. Kino, ang pamilya Joe, paano natin ito aayusin? Patay na ang Eagle Kingdom. Hindi na kailangan ni Jojin ng personal na proteksyon. Nag-asawa naman kami noon. Mananatili ang mga naunang usapan at pakikipagtulungan. Gino, ganito ang trato sa iyo ng pamilya Joe. Paano mo basta-basta palalampasin? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, May iba ka pa bang sasabihin? Maaari kang magsalita. matagal nang humahanga sa iyo ang kapatid kong babae. Sa ilang araw ay gaganapin ang kanyang debut. Nais niyang dumalo ka. Sige. Salamat po, Gino. Aalis na po ako. Kuya Xiao, ikaw ba yan? Ako si Yao Yao. Anong kailangan mo sa akin? At paano mo nakuha ang numero ng telepono ko? Nakuha ko kay Miss Joe. Sa ilang araw ay ang debut ng anak na babae ng Red Emperor. Gusto kong pumunta sa Tianjie para mamili ng regalo. Kuya Xiao, bakit hindi ka sumama sa akin? Shaolin, pasok na tayo. Tara na. Matalas ang mata mo. Ito ay dekalidad na espiritual na jade. Kung gusto ito ni Shaolin Boss, itong Spirit Stone ang kukunin namin. Boss Liu, akin ang Spirit Stone na ito. Magtanong ka ng presyo. Nauna kaming nakakita, bakit mo sasabihin sa'yo? Nauna ka namang nagkagusto. Ito ay galing sa aming pamilyang Wu. Ito ay regalo para sa Panginoon ng Kyushu. Ibig mong sabihin, hanggang sa regalo ng Panginoon ay ipag-aagawan mo? Pasensya na. Shaolin, kung regalo pala ito para sa Panginoon ng Kyushu, humanap na lang tayo ng iba. Kung para sa akin pala ang pirasong ito, tatanggapin ko na ito ng maaga. Ang tapang mo, sino ka ba? Paano mo nagawang magpanggap bilang Panginoon ng Kyushu? Ako,
Ikaw nga talaga ang Panginoon ng Kyushu. Ano sa palagay mo? Bulag ang maliit na ito sa katotohanan. Pakiusap, huwag magalit Panginoon dahil sa regalong inihanda mo para sa akin. Hindi ko na ito pag-iinitan. Kung may susunod na pagkakataon, ako mismo ang papatay sa'yo. Umalis ka. Shaolin, ikaw nga talaga ang Panginoon ng Kyushu. Totoo. Ang imbitasyong ito pero nakakalito ito. Hindi ko ito maunawaan. Salamat kay Ginoong Lee. Salamat, Li Xiao. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ngayon ang mga pumunta rito pero silang lahat ay mga mahahalagang tao. Malapit ka nang mahuli, palalayasin ka. Matagal na tayong hiwalay. Ang ginagawa ko, kailangan ko pa bang magulat sa'yo, Miss Joe? Shaolin, alam kong hindi mo ako kayang bitawan pero hindi ngayon ang oras para maging bayani. Dapat kang sumama sa akin. Joe Jean, sa tingin ko, masyado mong sineseryoso ang sarili mo. Shaolin, bakit ka nanggugulo ulit sa kapatid ko? Ano ba ang pakialam mo? Talagang ginugulo mo ako. Paano ka nakapasok dito? Nakalimutan mo na ba sa bahay ni Yao kung paano kita pinakitunguhan? Anong lakas ng loob mong manakit sa akin? Guardia, may mananakit ng iba. Anong problema sa pananakit ng iba? Kumusta, Jinong-syo? Paumanhin sa pag-abala sa tagapangasiwa. Bigla na lang pumasok ang batang ito. Kinausap ko lang siya para turuan. Ginoong Xiao, dapat kang lumayo sa mga basurang ito kung hindi masama para sa'yo. At manahimik ka o mawawala ang pamilya mong Lee. Hayaan kitang maging mayabang. May bahala sa iyo mamaya. Hindi ka basta-basta pinalayas sa pamilya Joe nang walang dala-dala para dumalo sa pagdiriwang ng pagtanda ng iba? Nagmamadali ako ngayon. Wala akong dala na mamahaling regalo. Ito ang recipe ng elixir para sa pananatili sa yan. Bilang regalo sa iyong pagtanda. Salamat, Kuya Xiao. Magsasabi siya ng totoo. Mabilis talaga ang bibig niya. Itong basurang papel na ito pinagtripan pa niya. Sa tingin ko nagpapatawa lang siya. Meron ka elixir recipe. Akala mo ba immortal ka? Isang manggagamot lang yan. Shaolin, yang duwag ka. Anong lakas ng loob mong umupo dyan? Yan ang pwesto ng Panginoon ng Siyam na Estado. Bumaba ka agad. Anong lakas ng loob mong umupo sa pwesto ng Panginoon? Shaolin, nababaliw ka na ba? Bumaba ka agad. Pababagabagin ko muna ang kagalang-galang na Panginoon. Iyon ay... Panginoon. Anong ginagawa mo? Panginoon, kusa siyang umupo dyan. Wala kaming kinalaman doon. Etong tanga, hanggang sa umupo sa pwesto ng kagalang-galang na Panginoon, hindi mo siya pwedeng palayain. Ang galing talaga. Di, pakiusap, kumalma ka. Ang lalaki sa entablado ay ang dating asawa ko. Baliw na siya. Sana huwag mo siyang pagbintangan. Ate, pinagtatanggol mo pa rin siya. Panginoong Red Emperor, wala talaga siyang kinalaman sa atin. Panginoong Chidi, temporarily lang nawawala sa sarili si Shaolin. Pakiusap, huwag kang magalit. Shaolin, hindi ka pa ba nahihiya sa ginagawa mo? Bumaba ka na ngayon. Pag inis ko ng kaunti ang Panginoong Crimson Emperor, walang makakapagligtas sa iyo. Ate, huwag kang pumunta. Panginoong Red Emperor, bibigyan kita ng muka. Huwag mong subukin ang swerte mo. Alam mo ba kung sino ang nakaupo doon sa taas? Ang nasa itaas ay ang Panginoon ng Siyam na Estado. Kung hindi ka kamag-anak ng kataas-taasang Diyos ng digmaan, patay ka na ng 1,000,000 beses. Ito, imposible yon. Basura lang siya na pinalayas ng pamilyang Joe. Paano siya magiging Panginoon? Kilala ng lahat ang Red Emperor. Ang Panginoon ay nagbabantay sa labas ng mundo. At nakikipagharap sa palasyo ng Diyos Hari sa loob ng maraming taon. Hindi pa siya nakakabalik. Ngayon, nakahanap ka ng isang tao. Isang taong kamukha ng Panginoon. Nice mo bang maghimagsik? Ilang Panginoon, bubugbugin kita ngayon. Kuya siya yon, nagpapanggap bilang Panginoon ng Siyam na Estado. Chidi, ikaw ang naghahanap ng taong magpapanggap bilang Panginoon ng Siyam na Estado. Anong kasalanan yan? Bulag ka, narito ang tunay na Panginoon. Ang kapal ng mukha mong magmalaki. Mga kasama, siya ay isang basura na pinalayas ng pamilyang Joe. Paano siya magiging Panginoon ng Siyam na Estado? Hayaan ninyong patunayan ko. Ang kataas-taasang Diyos ng digmaan. Ako ang magpapatunay. Ang batang ito ay isang sinungaling na dapat mamatay. Ginagamit niya ang pangalan ng Panginoon ng Siyam na Estado at nandadaya saan man. Niloko niya ako tungkol sa isang spirit stone noong isang araw. Yamang inihanda para sa akin ang pirasong ito. Kunin ko na ito ng maaga. May gana kang magpanggap bilang Panginoon ng Kyushu. Ako. Pagpapanggap bilang Panginoon ng Siyam na Estado, karapat-dapat mamatay. Pakiusap Diyos ng digmaan, patayin ang magnanakaw na ito. Ngayong pagkakataon, Titingnan ko kung may gana ka pang mandambong sa akin.
Shaolin, pulang emperador. Ngayon, kayong dalawa, ano pa ang masasabi ninyo? Pagpapanggap bilang Panginoon ng Siyam na Estado. Panginoong Red Emperor, anong kasalanan ang dapat mong gawin? O ng Kyushu ay isang krimeng may parusang kamatayan. Payo ko sa'yo, lumuhod ka at magmakaawa. Maaari kong pakiusapan ang kapatid ko na ipaubaya ang buhay mo. Sabi ko imposible. Paano niya magagawa? Ang basurang ito ang Panginoon ng Siyam na Estado? Isa rin siyang walang kwenta. Shaolin, huwag kang magpanggap sa harap ng Diyos ng digmaan. Walang makakapagligtas sa iyo kung magpapatuloy ka ng ganyan. Ate, bakit naiisip mo pa siya? Sino ang nagpanggap na siya'y patay at nagpapanggap bilang ang kataas-taasang Panginoon ng Siyam na Estado? Tama, binibining Joe. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Bata, naisip mo na ba? Naisip mo na, bigyan mo ako ng 100 pagmamakaawa, maaari kong pag-isipan. Hayaan mong ipaubaya ka ng kapatid ko. Kung magmamakaawa ka ng 10,000 beses, maaari kong pag-isipan na patawarin ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Shaolin, hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi lang kita sasaktan, pahihirapan kita. Sin ako. Hindi lang kita hinahampas. Pipilayan kita. Putang ina mo! Ang lakas ng loob mong pilayin ako. Siguradong dudurugin ka ng kuya ko hanggang maging abo. Kuya, tulungan mo akong patayin siya. Tumahimik ka. Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginagawa mo? Ang Panginoon mismo ang mag-aalis sa kapatid mo ay karangalan niya. Nagpapanggap bilang Panginoon ng Kyushu, karapat-dapat kang mamatay. Sige, kuya ko, ano ang sinabi kong gawin mo? Li, tandaan mo itong pagkakataong ito. Dapat mong patayin si Shaolin para hindi na siya makabalik sa Jingzhou. Pipilayan kita ngayon. Li, ang lakas ng loob mong atakihin ng Panginoon? Halika, dakpin ninyo sila para sa akin. Ikaw lang, sinusubukan mo pa rin akong bitagin. Ito ang gusto mong makita, ang kapangyarihan ng Panginoon ng Siyam na Estado. Maligayang pagdating Panginoon, maligayang pagdating Panginoon, maligayang pagdating Panginoon, maligayang pagdating Panginoon. Karapat-dapat kang maging Panginoon ng Siyam na Estado. Ang pinakamataas na Diyos ng digmaan sa ilalim ni Shao Qin King. Hindi man lang umabot ng isang galaw. Panginoon ko, sandali akong nabulag ng kasakiman. Patawarin mo po ako. Angka ng Wu sa Jiangcheng, tanggalin. Ang angka ng Li sa Jiangcheng ay angka ng Li sa Jingzhou. Angka ng Zhou, tanggalin sa listahan. Kumusta po? Ako po ay mula sa angkan ni Jing Zhaoliu. Dumalaw po ako ngayon. Isang munting handog. Hindi ito sapat na paggalang. Ano ang layunin ninyo sa pagpunta rito? Diretso po kayo. Ngayon, nais ng angkan Liu na makipag-alyansa sa inyo upang harapin si Haring Xiao ng Qin. Hindi magiging problema si Haring Xiao ng Qin. Tama po ang sinasabi ninyo. Sa lakas ng inyong katauhan, tiyak na hindi ninyo siya binibigyang halaga, ngunit maraming taon na kayong wala. Karamihan sa mga puwersa sa Jingzhou ay sumunod na kay Prinsip Xiao. Upang puksain ang kanyang kapangyarihan, maaaring mahirapan kayo kung kayo lang. Paano tayo makikipagtulungan? Kapag bumalik na kayo sa kabisera, ang angkan Liu ay magiging isang patalim sa puso ni Prinsipe Xiao. Hindi sapat ang salita. Sige, makikipagtulungan ako sa Angkan Liu. Ano ang ibibigay ninyong kapalit? Ako? Hindi sapat. Hindi lang ako, ang buong angkan Liu ay susunod sa inyo. Ngunit, kailangan po akong pakasalan ng Ginoo. Kailangan kong pag-isipan muna ito. Sige,
Panginoon, ano ang ibig mong sabihin? Pag-usapan natin ulit ito. Bago ako bumalik sa Jingzhou, kailangan kong ayusin muna ang bagay na ito. Aking munting matanda, mga matay, hindi nakakilala sa bundok. Nagkamali ako sa iyo noon. Sana'y patawarin mo ako. Huwag mo nang isipin yon. Tungkol naman sa kalagayan ni Yao Yao, Hindi ko alam, guro. Ang sakit ni Yao Yao, mahirap gamutin sa maikling panahon. Ngayon, dalawa na lang ang option. Ang unang option ay ako ang magpapagamot kay Yao Yao ng paunti-unti, pero kailangan kong pumunta sa Jingzhou sa mga susunod na araw, pero baka masyadong matagal ang abutin. Ang pangalawang option ay maging estudyante ako ni Yao Yao at matutunan ang pagsasanay mula sa akin at malalapatan agad siya ng lunas. Piliin mo kung alin ang gusto mo. Yao Yao. At ikaw? Pagkatapos maging guro at estudyante, maaari kang hayagan at makasama si Kuya Xiao. Kuya Xiao, gusto kong maging estudyante mo. Naniniwala ako sa'yo. Huwag magmadali. Ang pag-aaral, pagkatapos kong matapos ang isang bagay, hindi pa huli ang lahat. Sige. Maghihintay ako sa pagbalik mo. Kamusta, Red Emperor? Tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Liu Ruyan. May gusto akong pag-usapan sa kanya. Una, inapi ang kagalang-galang na Panginoon bilang manugang ng pamilyang Liu papuntang Jingzhou para hindi makuha ang atensyon ng mga pangunahing pamilya. Manugang ka na naman. Liu Ruyan, nakalimutan mo na yata na manugang ako ng pamilyang Zhou ang naging kapalaran ng kanilang pamilya. Hindi ako si Joujin, yung klaseng babae na hindi marunong magpahalaga. Ang lalaking pinapangarap ng lahat ng babae, ang lalaking pinapangarap ng lahat ng babae. At hindi niya alam. At pinaalis pa, ang ganoong hangal na babae ay hindi papasok sa mata ng Panginoon. Bakit hindi tayo ngayon magkaroon tayo ng oras para mag-asawa? Sige. Panginoon. Kung gusto mo ng mas nakakasabik na laro. Pag-usapan natin mamaya. Nagbibiro lang ako. Hindi pa ako handa. Hindi kita matitiis. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang gamitin sa akin ang paraang iyon. Hindi ako interesado sa katawan mo. Ikaw ang Panginoon ng siyam na estado. Ako ba si Liu Yanru ay hindi ka naaakit? Ayaw mo akong hawakan. Susubukan ko. Panginoon. Ruyan Liu, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ako interesado sa katawan mo. Kagalang-galang. Hindi ba ako ang natakot sa'yo kanina? Paano naman yun? Eto na. Ruyan Liu, sinabi ko na sa iyo, hindi epektibo sa akin ang mga ganitong panlilinlang. Mukhang mahina ang memorya mo. Kagalang-galang. May alalahanin ka ba? Gusto ni Miss Liu ng nakakasabik na laro. Ruyan Liu, sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong lokohin. Wala ka bang mahabang memorya? Pakiusap, kumalma ka. Kasalanan ko ang pagmamalaki ko sa sarili. Huwag mo nang isipin. Pakiusap, kumalma ka. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Handa akong ialay ang aking kawalang dungis upang mapawi ang iyong galit. Sige, ikaw ang may ideya. O ideya ng pamilya Liu. Sarili kong ideya ito. Wala itong kinalaman sa pamilya Liu. Kung gusto ng Panginoon na parusahan mo na lang ako. Hindi ako interesado sa katawan mo. Ano ang gusto ng Panginoon na gawin ko? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kumusta? Guro, nawawala si Yao Yao. Kasama ba niya kayo? Wala siya sa akin. Naglalaro siguro sa labas. Bagamat malikot si Yao Yao, pero hindi siya kailanman aalis nang hindi pa alam. Paano kung wala siya sa inyo? Pupunta ako sa bahay ng Yao para hanapin siya. Pag-uusapan natin mamaya. Sumama ka sa akin sa angkan ng Yao. Ginoong Yao. Ang inyong kadakilaan narito na rin kayo sa wakas. Sino ito? Jingzhou Liujia, si Liu Ruyan, si Yao Tianming ang pinuno ng angkan ng Yao. Kumusta dalhin mo ako para tingnan kung saan nawala si Yao Yao? Kung gayon sumama ka sa akin, bilisan mo. May tao, sabihin mo sa akin ang nakita mo noon. Sa inyo pong Maginoo at kay Ginoong Xiao. Nakita ko noon, bukas ang pinto ng binibini. Kaya pumasok ako para tingnan. Pero walang tao sa loob ng kwarto. At sinabi ko ito sa inyo pong Maginoo, umalis ka na. Guro, tulad ng nakikita ninyo, saan napunta ang babaeng iyon, hindi rin namin alam. Guro, napakalakas ninyo. Dahil si Yao Yao ay inyong baguhan na estudyante, tulungan ninyo kami na hanapin si Yao Yao. Ang tinawag kong estudyante, dapat ko siyang tulungan. Ako na ang bahala. May bahagyang amoy ng dugo. Kamakailan lang ba may nagsanay ng masamang mahika?
Oh, ang pamilya Han sa Jinjiao ito ay para magsanay bilang girls cauldron. Alam ito ng lahat. Nahiya ako sa pamilya Han kaya hindi ko sinabi. Ayon sa aking hula, may isang tao sa pamilyahan na nakatingin sa espesyal na pangangatawan ni Yao Yao at gustong kunin ito para sa kanilang sarili. Kagalang-galang, kailangan mong tulungan si Yao Yao. Ang pamilya namin ay may isang apo lamang na babae. Master, ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan. Hindi ko alam, Kuya Xiao. Ano kaya ang iniisip niya tungkol sa akin? Kuya Xiao, bakit hindi mo ako isama sa pagsasanay? Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ang pamilya Yao? Umalis ka na ngayon din. Karapat-dapat ka sa katawan ng siyam na yin at dalisay ka pa. Ngayon, nakakita na ako ng kayamanan. Ikaw. Kung hindi ka aalis, darating ang mga bodyguard ng pamilya Yao. Payo ko sa'yo, umalis ka na agad. Mga hamak na mandirigma lang. Ano ang magagawa nila sa akin? Nene, sumama ka sa akin. May lalaki ba sa pamilyahan na may kakaibang tingin? Pamilya Han. Si Hanming ng mga Han ay ganon. Guro, may nahanap ka ba? Tungkol sa bagay na ito, hindi mo na kailangang makisali pa. Mauna na ako. Hindi ko inaasahan na. Ang bilis mong nagising, Nene. Sa putang inang lugar na ito, may dalawang magagandang dilag. Narito ako ngayon. Ano ang gusto mo? Ang buhok ko ngayon, hindi ka nila pababayaan ng pamilya Yao. Pamilya Yao, gusto pa rin gumawa ng kahit ano sa akin ng pamilya Yao. Para malaman mo ang totoo, galing ako sa pamilyang Han sa kabisera. Anong pamilya Yao? Wala akong pakialam sa iyo. Bakit hindi mo na lang ako sundin? Naging matagumpay ako. Master, ano ang ibibigay kong pabuya sa iyo balang araw? Sapat na yon para magsaya ka sa kalahati ng buhay mo. Ba karapat-dapat ka ba, gago? Mukhang ayaw mong uminom ng kusa, uminom ka na lang ng alak. Ito ba, Tembeng? Espesyal na gamot na ginawa ng aming pamilyang Han. Isang piraso lang ng gamot na ito ang kailangan para magpakalulong ka sa kalibugan sa buong maghapon. Magpakalulong sa kalibugan sa buong maghapon. Sa oras na yon, tiyak na magmamakaawa ka sa akin. Ang kapatid kong si Shaolin ay hindi ka pababayaan. Huwag mong banggitin si kapatid na Shaolin. Kapag umiral na ang epekto, kahit na si Jesus ay hindi ka maililigtas. Kising ka na, munting irog. Sino ka? Sino ako? Ako ang iyong kasintahan. Tara na, tulong. Ano ang ginawa mo sa amin? Buksan ang gamot sa katawan mo. Kuya Shaolin, ikaw ang Panginoon ng Siyam na Estado. Totoo yan. May lakas ka ng loob na hawakan ng babae ng Panginoon ng Kyushu. Ang Panginoon ng Siyam na Estado, ngayon alam na ng lahat na. Ang Kyoto ay mundo ni Prince Xiao, ang Panginoon ng Siyam na Dibisyon, para siyang asong ligaw. Kung may lakas ka ng loob na hawakan ako ngayon, ang Panginoon ng Siyam na Estado, Kuya Shaolin, hindi ka niya palalampasin. Sakto lang kaya't titikman ko ang babae ng Panginoon ng Siyam na Estado. Sino ang sinasabi mong asong ligaw? Kuya Shaolin. Shaolin, hindi ka namatay. Ang taong gustong ako'y mamatay, hindi pa ipinapanganak. Bakit ka nasa Jiangcheng? Hindi mo karapat-dapat malaman. Ganun pala. Ano ang gusto mong sabihin? Natatakot ka ba kay Prince Xiao? Kaya napunta ka rito. Basura ka, ang tawag sa iyo na asong ligaw ay komplemento na. Ngayon, ang buong kontinente ng Jiuzhou ay hindi ka na matitiis. Umalis ka na rito, baka mailigtas mo pa ang buhay mo. Huwag mo na silang muling hawakan. Puputulin ko ang mga binti mong aso. Hinawakan ko ngayon, anong magagawa mo? Humahanap ka ng kamatayan. Ang galing talaga ng lalaking ito. Shaolin, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Pakawalan mo ako agad, kung hindi si Prince Xiao ang bahala sa iyo. Ikaw at si Xiao Qingwang pareho kayong basura sa paningin ko. Ngayon, sisirain ko kayong mga basura. Shaolin, ang lakas ng loob mong sirain ang aking cultivation. Hindi ka palalampasin ng mga pamilyang Han at Xiao. Ang dami mo ng kasalanang nagawa. Ngayon, hindi lang ang cultivation mo ang sisirain ko,
Pati ang pagiging lalaki mo. Xiaolin, kung isang hakbang ka lang nahuli, mawawala na ang aking pagkabirhen. Okay lang, nandito ako. Xiaolin, uuna na ako. Tawagan mo ako kapag pupunta ka sa Jingzhou. Okay lang. Xiaolin. Okay ka lang ba? Ayan na. Pwede ka nang umalis. Salamat sa araw na ito. Oo, ang pamilya Zhou ay inalis na sa Jiangcheng. Ngunit hanggat nandyan ka, Zhou Jin, tiyak na mabubuhay muli ang pamilya Zhou. Jingzhou, sa wakas nakabalik na ako. Xiaoxin, tingnan natin kung anong mga alon ang kaya mong gawin. Sabi mo tuturuan mo ako. Umuwi ka muna kasama si Red Emperor. Ang lugar na ito hindi angkop na magpakita kayong dalawa. Dalhin mo siya pabalik. Huwag kang mag-alala, Master. Mga kapatid ay nakapasok na sa lahat ng sulok ng Jingzhou. Basta magbigay lang ng utos ang Master, sasaluhin ka ng 100,000 sundalo. Sige. Umalis na kayo. Tayo'y umalis na parang usok. Tiri. Tahanan ng mga Liu. Bawal pumasok ang mga dayuhan. Si Brother Xiao ay isang mahalagang panauhin ng pamilya Liu. Umalis kayo sa daan. Sa harap ng bahay ng mga Liu sa Jingzhou. Ang lakas ng loob mong magmalabis. Halika, hulihin ninyo para sa akin ang mag-asawang ito. Babae at lalaki. Baliw ka ba? Ako ang anak ng pinuno ng pamilyang Liu, si Liu Zongze. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ako. Akala ko sino. Ikaw pala ang anak ni Liu Zongze. Oo nga, ang pangalan ng pinuno ng pamilyang Liu. Pwede mo bang tawaging basta-basta? Binibining Liu, ang tagal na ninyong wala. Si Liu Zongze ay isang matandang lalaki na retirado na at nasa bahay na lang. Ang tunay na pinuno ng pamilyang Liu ay ang pangalawang ginoo. Imposible yan. Nung umalis ako sa Jingzhou, ayos na ayos ang tatay ko. Isang buwan lang ang lumipas. Walang mangyayari. Liu Ruyan, wala ka ng saysay sa pamilyang Liu ngayon. Pare, paalisin na natin ang mag-asawang ito. Ang lakas ng loob mong hawakan ako, ako'y tauhan ng pangalawang ginoo ng pamilyang Liu. Huwag kang magkakalat dito sa Jingzhou, sabi ko sa'yo. Noong nasa Jingzhou ako, hindi ka nga maituturing na utot noong nasa Jingzhou ako. Sino ba itong pangalawang ginoong Liu? Ang tiyuhin kong si Liu Zonglin ang pangalawang tagapamahala. Lagi na lang may hidwaan sa pangunahing pamilya ng tatay ko. Hindi ko inasahan na sa pagpunta ko sa Jingzhou ay nangyari ang ganitong malaking bagay. Paumanhin, Master, na nadamay ka pa sa usapin ng aming pamilya. Ngayong napag-usapan na natin ang pagtutulungan at nandito ako, hindi siya maglalakas loob na gawan ka ng masama. Nakakagalit. Liu Ruyan, pinatong mo ang isang lalaking walang modo sa pwesto ng pinuno ng pamilya. Ngayon. Liu Yi ito ay isang mahalagang bisita ng pamilya Liu. Huwag kang magpakapalalo. Ikaw. Liu Ruyan, hindi ka na ang panganay na babae ng pamilya Liu. Ako ang pinuno ng pamilya Liu. Mag-ingat ka sa sasabihin mo sa hinaharap. Liu Zonglin, ano ang ginawa mo sa aking ama? Kung may mangyari sa aking ama, hindi kita palalampasin. Ruyan Liu, ang sakit ng iyong ama walang kinalaman sa akin. Ang mahinang kalusugan ng iyong ama, tinulungan ko siya upang pamahalaan ang pamilya Liu. Ang mahinang kalusugan ng iyong ama, bakit kami sisihin? Siya lang ang may kasalanan sa kanyang masamang kapalaran. Ikaw? Ikaw ano ka? Ang iyong ama ay isang may sakit na tao. Malamang ay hindi gagaling. Payo ko sa iyo dapat kang humanap ng tagatangkilik sa pamilya Liu. Sa lalong madaling panahon, kung hindi, pwede kang matulog kasama ko. Maaari kitang patuluyin sa pamilya Liu. Liu Yi, pinsan kita. Mas malapit pa iyon. Ang lalaking iyon sa tabi mo ay halatang talunan. Bakit hindi mo ako sundan? Isa lang siyang talunan, hindi sulit na makipag-away sa kanya. Gusto kong makita ano ang magagawa mo sa akin isang talunan. Anong karapatan mong hawakan ako? Hindi kita pakakawalan ngayon. Huminahon ka. Kaibigan, walang dahilan. Nandito ka para makialam sa mga usapin ng pamilya Liu. Buhay pa ang pinuno ng pamilyang Liu. Hayagan mong inaapi ang isang batang babae. Hindi ko matiis. Kailangan kong kumilos. Hindi patay. Hindi magtatagal. Baka hindi. Sa mundong ito, wala sigurong sakit na hindi ko kayang gamutin. Nagsasabi ka ng kalokohan.
Sa tingin ko may sira ka sa ulo. Nanggugulo ka sa pamilya Liu. Talagang hindi kita pakakawalan ngayon. Yamang ganito ka kumpiyansa. Sige, tingnan natin. Sige. Hindi niya kaya. Bakit ka kinakabahan? Hindi ako naniniwala. Makikita niya ang anumang pagdududa. Ang pamilya Liu ay sa amin pa rin. Yaner, nanay, nandito ka na. Anong nangyari? Nang umalis ka sa Jingchao, maayos pa ang tatay mo. Pero ilang araw lang, ganyan na ang nangyari sa kanya. Nanay, huwag kang masyadong mag-alala. Gagaling din ang sakit ni tatay. Sige, Ito ang Panginoon ng Kyushu, Ginoong Shaolin. pakiusap, ilapit niyo ang kamay niyo at iligtas ang asawa ko. Iligtas niyo po ang asawa ko. Kung maililigtas niyo ang asawa ko, handang maglingkod sa inyo ang pamilya Liu bilang alipin. Basta mailigtas niyo ang tatay ko, gagawin ko ang lahat. Tumayo muna kayo. Tumayo na kayo. Titingnan ko ang pulso nyo. Ginoong Xiao, ano ang nangyari sa asawa ko? Nalason. Lason? Oo, mahigit isang buwan nang nalalason. Ang asawa ko, wala naman siyang na-expose sa labas ng pamilya Liu. Paano siya nalason? Akinaya. Tigil. Sino ka? Kaya mo bang panagutan ang nangyari sa amo? May problema sa lugaw na ito. Anong pinagsasasabi mo? Matagal na akong kasama ng amo. Paano mo ako mapagdudahan? Ginoong Xiao, nagkakamali ka yata. Ito ang personal na utusan ng amo, hindi niya lalaso ng amo. At saka tiningnan na ito ng mga kilalang doktor sa kabisera. Walang sinyales ng pagkalaso ng amo. Walang kulay at amoy ang lason na ito. Ang mga karaniwang doktor, hindi nila ito makikita. Naniniwala ako sa sinabi ni Kuya Xiao. Kung sinasabi mong walang problema ang lugaw na ito, ikaw ang uminom. Para ito sa amo. Bilang isang utusan, hindi ako makapangahas na kumain nito. Anong kinakabahan mo? Isang tasa lang ng lugaw. Inumin mo para sa akin. Sabi ko, sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Alam mo kung gaano kalaso nito. Kung magmamatigas ka pa, papatayin kita ngayon din. Nagkamali ako. Sabihin mo. Sige, sasabihin ko. Si pangalawang ginoo ng Angkan Liu ang nag-utos sa akin. Ano? Ano? Ginoo, hindi siya masama sa inyo. Anong lakas ng loob mong lasunin ako? Ginang, patawarin ninyo po ako. Kasalanan lahat ito ni Liu Zonglin. Si Liu Zonglin ang nagsinungaling sa akin. Sumama ka sa akin. Gusto kong makita ito. Ano ang sinabi niya? Rian, sandali lang. Lunasan muna ang lason ng Ginoo. Ginoo. Gino. Lunukin mo. Tingnan mo, mas maayos na ang itsura ng iyong ama. Tatay. Gino, gising ka na. Tatay, gising ka na. Ako, ano ang nangyayari rito? Tatay. Nalason ka. Si Ginoong Xiao ang naglunas sa lason mo. Shaolin. Ako mismo ang pinaglingkuran ni Panginoong Xiao. Maraming salamat. Walang anuman. Si Liu Zongze ay handang ialay ang buong pamilya sa Panginoong May-ari. Salamat. Ito ay dahil sa pakikipagtulungan ko sa iyong anak na babae. Sige. Pinapaboran si Yaner ng Panginoon. Karapat-dapat siyang maging anak ko. Paghahandain ko sila kaagad. Tatay, huwag kang mag-alala. Ganun ba? Ayaw mo bang pakasalan ang Panginoong May-ari? Hindi, tatay. Ngayon, ang pamilya Liu ay kontrolado ng tiyuhin ko. Akala ko nga'y hindi na kita muling makikita. Ano? Paano siya nangahas na apihin ang anak ko ng ganon? Titingnan ko kung ano ang kanyang magagawa sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi magagawa ni Liu Zonglin ang anuman sa akin. At saka, nandito ang pinuno ng sekta, hindi siya magkakalakas ng loob na gumawa ng anuman. Lihim akong bumalik sa Jingzhou ngayon. Pakiiwan muna ito bilang lihim para sa akin. Ang ibig sabihin ng pinuno. May sarili akong paraan. Huwag kang mag-alala. Pamilya Xiao. Ako si Xiao din. Nakabalik na ako. Gago, ikaw na anak sa labas, hindi mo karapat-dapat ang apelidong Xiao.
Gago-gago. Ang pwestong ito ay, pwede ka bang umupo dito? Si Kuya Xiao ang aking nobyo, mag-ingat ka sa mga salita mo. Ikaw, isang anak na babae ng pamilya Liu, ay nagkagusto sa isang taong puno ng kasinungalingan. Liu Yi, kung lalapastanganin mo pa ang nobyo ko, hindi kita palalampasin. Sige Liu Yuran, nakikipag-away ka pa sa sarili mong pamilya para ipagtanggol ang iba. Kung alam ko lang na ganyan kang mura, dapat kinain na kita. At ikaw, huwag mong isipin na pagkapasok mo sa kama ni Liu Yuran ay makakatulog ka ng mahimbing. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito ang pamilya Liu, hindi ka makakaalis ng buhay ngayong araw. Ikaw na palaging pumapasok sa kama ng mga babae. Dapat ikaw, mukhang may kidney deficiency ka. Baka hindi ka na magtatagal. Naghahanap ka ng away. Ako na ang may huling salita sa pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay nag-iwan sa'yo ng isang lalaking walang silbi. Ang pamilya Liu ay babagsak din balang araw. Yamang sabik ka sa kamatayan. Kasalanan mo na yan. Huwag kang magyabang. Ito ang pamilya Liu. Mag-isa mo lang ako gustong harapin? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung tigilan mo ang iyong pagsasanay ngayon, maaari pa kitang patawarin. Hindi lang ang pagsasanay mo ang titigilan ko. Pati ikaw, bilang kakayahan ng isang lalaki. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Tatay, muntik mo na siyang patayin. Gusto niyang sirain ang aking kasanayan at gawin akong baog. Ang lakas ng loob mong sirain ang anak ko. Walang kamalay-malay sa buhay at kamatayan. Anong problema sa ginawa ko? Isa lang siyang isang basura na puro kain, inom, babae at sugal lang ang alam. Karapat-dapat siya diyan. Liu Ruyan, nakipagsabwatan ka sa mga dayuhan para saktan ang angka ng pamilya Liu. Ano ang kasalanan mo? Ang aking nobyo, tulungan mo akong turuan ang mga di marunong mabuhay o mamatay. Anong problema doon? Nobyo, sino ang pumayag? Ama. Nakahanap ka ng lalaking marunong ng kung fu at makokontrol mo kami. Si Liu Zongze ay nasa koma ngayon. Ako ang namamahala sa buong pamilyang Liu. Ako ang may huling pasya. Pinag-aalinlanganan mo ba ang desisyon ng aking ama? Ang desisyon ng iyong ama, pinahintulutan mo siyang tumawag. Ginagamit mo ang isang taong walang imik bilang kalasag. Paano kung talagang pumayag ang aking tatay? Kung talagang magigising ang iyong ama, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ibibigay ko ito sa kanya ng buong puso. Ibigay mo sa kanya. Sige. Sige, susunod na lang ako. Tatay. Maayos mong inalagaan ang pamilyang Liu, ang aking mabuting pangalawang kapatid. Gising ka na. Ayaw mo bang magising ako? Hindi. Paano ako maglakas loob? Liu Zonglin, alam mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan ang nagawa ko? Parang ayaw mong umiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pasok. Amo, Sabihin mo sa akin, anong ipinagawa sa iyo ni Liu Zonglin? Amo, isang buwan ang nakalipas nakita ako ni Liu Zonglin. Ano ka? Pakete lang ng pampalakas. Medyo masama ang pakiramdam ni Kuya nitong mga nakaraang araw. Idagdag mo ito sa pagkain niya. Sige, salamat na lang po ako sa ngalan ng amo. Pakikuha na lang po sa may-ari. Mula noon, ginamit ni Liu Zonglin ang dahilang ito para takutin ako. Sinabi pa niyang gagamitin niya itong dahilan para makisalo sa akin habang buhay. Binabackstab niya ako. May matibay na ebidensya si Liu Zonglin. Ano pa bang masasabi mo? Amo, may problema. Naaksidente ang panganay na binata. Anong nangyari kay Xinger? Tumawag lang ang ospital at nagsabi na naghihingalo na si Xinger. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ginoong Xiao, nasa panganib ang anak ko. Hindi na ako makakasama sa inyo. Ayos lang. Tatay, sasama rin ako. Kalokohan. Dito ka na lang kasama ni Ginoong Xiao. Kami na lang ng nanay mo ang pupunta sa kapatid mo. Tara na. Okay lang ako, sasama ako sa inyo. Tatay. Ano naman ang basura? Tatay, hinayaan mo siyang tumakas. Nagising na naman si Liu Zongze. Kung hindi, ang pamilya Liu ay siguradong sa atin na. Ano ang dapat nating gawin? Hayaan mo na. Buti na lang nasa ospital ang anak niya. Pumunta ka ron ngayon, hindi ako naniniwala. Kung wala ang anak niya, gaano pa katagal niya pang pamumunuan ang pamilya Liu? Doktor, ano ang nangyari sa anak ko? Wala nang pag-asa. Ang anak mo, napakalubha ng mga sugat niya. Ipinapayo ko sa iyo na maghanda na para sa libing. Iyan ang nangyari sa binata. Ano ang nangyari sa binata? Ginoo, wala itong kinalaman sa atin. Lahat ito ay gawa ng pamilya Han. Ano ang ginawa ng pamilya Han?
Opo, miss. Nasa KTV kami nung naglalaro, biglang pumasok ang pamilya Han. Tara na mga kasama, magsaya't uminom kayo ngayong gabi. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Mabuhay po, Master Liu. Bugbugin na lang to. Hangel. Ang aming pamilyang Liu at ang inyong pamilyang Han ay walang anumang sama ng loob. Hinahanap mo ngayon ng gulo sa akin, di ba? Magandang ideya, kaya lilinawin ko. Ang kapatid mong babae ang nagpabalda sa kapatid ko. Ngayon, ako naman ang magpabalda sa kapatid niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Nasa Jiangcheng ang kapatid kong babae. Paano naman nangyari yon? Sa Jiangcheng na balda ang kapatid ko. Sa maliit na Jiangcheng? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Sasabihin ko sa'yo, baka may nasaktan ng kapatid mo. Utot, nangungutot ka? Ang kakayahan ng kapatid ko ay kayang magpakamakapangyarihan sa buong Jiangcheng. Sino pa ba kundi ang kapatid mo? May malalim akong galit sa inyong pamilyang Liu. Sige. Pakapusok mo. Kahit na si Han Ming ay isang bulakbol sa Jingzhou, hindi mo dapat basta pinaralisa. Hindi tatay, pasensya na. Pasensya na po tatay, hindi ko sinasadya. Ako ang pumalisa kay Han Ming. Wala itong kinalaman sa iba. Ginoong Xiao, napakapusok ninyo. Sa ganitong kritikal na sandali, hindi angkop na direktang palisain si Han Ming. Ginahasa ng hayop na ito ang isang inosenteng babae. Dapat noon pa siya pinahina. Hindi naman magaling, ang daldal mo naman. Kuya, ito ba ang mabuting manugang na hinanap mo? Hindi pa nagtatagal ang kasal nila, sinapak na niya ang binata ng pamilyang Han sa Jingzhou at sinaktan. Xia Yu, hindi pa kita pinag-uusapan. Huwag mong isiping hindi ko alam ang ginawa ng asawa mo. Hindi ko alam. Kung walang ebidensya, huwag mong pagbintangan ng iba. Sa tingin ko, mas mabuting tingnan mo muna ang kalagayan ng anak mo. Opo, Tio. Malubha ang kalagayan ng anak ninyo. Lahat ito dahil sa taong ito. Liu Yi, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa awa ni Kuya Xiao kanina, pinahina ka na sana. Siguradong napilay ka na. Ano? Ngayon ako pa ang kalaban mo. Hindi lang sa labas na offend mo ang pamilyahan. Ngayon may dala ka pang dayuhan at nagpapasikat. Kuya, hindi pwedeng tumira sa bahay ang mga babae. Tingnan mo ang kalagayan ng anak mo. Ang magiging susunod na hepe ng pamilya Liu ay ang anak ko. Opo, Tito. Ayaw mo namang mapunta ang pamilya Liu sa kamay ng mga dayuhan. Hindi, anak ko siya, kailangan siyang iligtas. Kuya Xiao, pakiligtas po ang kapatid ko. Yuro yan, nawawala na ba sa isip mo? Aminado akong magaling makipag-away itong batang ito. Paano naman? Akala mo ba talaga makakaya niya ang lahat? Paano kung kaya kong gamutin ang sakit na ito? Akala mo ba talaga kayang-kaya mo ang lahat? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sige, subukan mo. Ito ang pinakasikat na doktor sa Jingzhou. Sabi niya, wala nang pag-asa. Binata, huwag mong biruin ang buhay ng iba. So ako, kailangan mong magtiwala sa akin. Kung ipipilit mo pa rin gawin, sino ang sasagot kung may mangyaring masama? Doktor, hayaan mo siyang tumingin. Baka magamot pa. Naniniwala ako kay Kuya Xiao. Ako ang mananagot kung may mangyari. Bata, lahat na lang pinaniniwalaan mo. Oo, dapat makinig tayo sa doktor. Sabi ko na, ako ang bahala sa anumang mangyari. Mahirap kumbinsihin ang matitigas ang ulo. Tingnan natin. Kuya Xiao, naniniwala ako sa'yo. Ako na ang bahala. Paano nangyari yon? Mamaya. Imposible ito. Anong klaseng panlilin lang ang ginamit mo? Gumaling nga talaga. Paano mo nagawa yon? Hindi ko pwedeng sabihin ang higit pa tungkol dito. Mayroon ka talagang dating ng isang maestro. Ngayon, natuto ako sa hinaharap. Anong kailangan mo? Pwedeng kang lumapit sa akin kahit kailan. Ma, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Kunin mo ang tatay mo. Hindi, pero ako... Anong kinakabahan ka? Wala silang ebidensya. Ang delivery man lang. Hindi sapat para ibagsak ang pamilya natin. Sige. Sige, aalis na ako, Ma. Kuya Xiao, maraming salamat ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magigising ang kapatid ko. Salamat Xiao Xiao sa pagligtas ng buhay ko. Xiao Xiao, mula ngayon, ang dakilang benefactor ng aming pamilyang Liu, handang gawin ng pamilyang Liu ang kahit ano. Walang anuman.
Nasaan ako? Anak. Anak kong mabuti, nagising ka rin. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi mo alam. Hindi ka sana nagising kung hindi dahil sa bayaw mo. Bayaw. Oo. Siya si Shaolin, ang nobyo ng kapatid mo. Siya ang nagligtas sa'yo ngayon. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Maliit na bagay lang yon. Sabihin mo ngayon, ano ang nangyari noon? Sisihin mo ang walang hiya si Hanje. May mga huling salita ka ba? Kasalanan lang naman. Ang kapatid mo baka binali ng isang eksperto. Gago ka maliban sa kapatid mo. Walang may lakas ng loob na atakihin ang aming pamilyang Han. Ang kapatid mo ay gumawa ng napakaraming masama at nasaktan ang maraming inosenteng babae. Dapat matagal na siyang pinugutan. Anong lakas ng loob mong laitin ng aming pamilyang Han? Kung kaya mo, patayin mo ako. Ang aming pamilyang Liu ay hindi basta-basta naaapi. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ibibitay kita hanggang sa huling hininga mo para malaman ng lahat kung ano ang kahihinatnan ng paglabag sa aming pamilyang Han. Bang pinulbos mo si Han Ming? Pinulbos ko siya. Ang galing mo talaga, Bayaw. Kahit na isang gago si Han Ming, magaling siyang makipag-away. Walang may lakas ng loob na mang-asar sa kanya. Tumigil ka na. Kilalang-kilala ang masamang pangalan ni Han Ming sa buong Jingzhou. Ang dahilan kung bakit siya naging mayabang ng matagal ay dahil may pamilyang Han siyang sinusuportahan. Isang sigalang yan. Ang ate ko ay gumawa rin ng mabuti para sa mga tao ngayon. Maganda ang panlasa ng ate ko. Ang bayaw ko ay gwapo at magaling. Sira ulo ka talaga. May utang ka na naman, no? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Huwag nating ipaalam ito sa iba. Sa ugali ng pamilyang Han sa Jingzhou, tiyak na maghihiganti yan. Ano po ang ibig sabihin, tatay? Hindi madaling ipakilala ang tunay na pagkatao ni Ginoong Xiao. Kaya kailangan nating mag-isip ng malalim. Matagal nang nang-aapi ang pamilyang Han sa Jingzhou. Panahon na para magdusa sila. Ang gago mula sa pamilyang Han na ito ay aalis din sa Jingzhou. Nagsasalita pa ng kahambugan. Ni hindi niya pinapansin ang pamilyang Han. Buhay, anong lakas ng loob mong galawin ang pamilya Han? May tapang ka na pala, lumampas ka na. Liu Zonglin, anong lakas ng loob mong pumunta rito? Ang pamilya Liu ay nasa critical na sandali ng buhay at kamatayan. Lahat ito ay dahil sa manugang mo. Ang pamilyahan ay napakalaking pamilya, may lakas ng loob kang gambalain. Ngayong galit na ang pamilyahan, sa tingin ko ang pamilya Liu ay hindi kayang protektahan ang sarili. Liu Zonglin, ikaw ang unang nagdroga sa tatay ko at ngayon ay sinisisi mo ang nobyo ko. Napakawalang hiya mo. Liu Ruyan, huwag mong subukan ang swerte mo kung hindi dahil sa iyo, sa lalaking iyon sa tabi mo. Magkakaganito ba tayo? Sa tingin ko, bakit hindi na lang natin gapusin itong lalaki at ihatid sa pamilyahan para mapawi ang galit ng pamilyahan? Baka payagan nila ang pamilya natin. Ma? Paano yun sapat? Hindi sapat na gapusin lang siya. Sa tingin ko, dapat gapusin natin silang dalawa, dapat natin silang gapusin at ialay sa pamilyahan. Sa ganitong paraan lang mapapawi ang galit nila. Liu Zonglin, kung gagalawin mo ang anak at manugang ko ngayon, pipilayan kita. Kuya, mag-focus tayo sa pamilya. Opo, gapusin mo na lang siya at ibigay sa pamilyang Han. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na saktan ako. Bata, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Itay. Mahal. Anak, ayos ka lang ba, anak? Hindi ko inaasahang ganito kalakas ka. Parang palakas sa balon at nagkukunwari. Kayong dalawa lang ang gustong pumatay sa akin. At ikaw? Ikaw, binabalaan kita. Huwag kang lumapit. Ikaw? Huwag kang lumapit. Kung papatayin kita talaga, sa tingin ko madudumihan lang ang mga kamay ko. Umalis ka na. Yaw, anong nangyari? Kuya Xiao, tulungan mo ako. Nasaan ka? Pupunta ako diyan agad. Ano yung nangyari, Kuya Xiao? May nangyari kay Yaw, sumama ka sa akin. Isa ka bang naglalaro? Makipaglaro ka sa kapatid mo. Kung maglakas loob kang lumapit, ang kuya kong si Xiao ay hindi ka pa kakawalan. Kahit na sumigaw ka ng todo, walang sasaklolo sa'yo. Eksakto. Nakilala mo ang aming mga kapatid ngayon, panahon mo na para yumaman. Sa tingin ko ikaw mas mabuti pang sumama ka sa amin ngayong gabi. Ngayong gabi, kaming dalawang magkapatid ay maglilingkod ng mabuti sa iyo. Tama yan. Tulong! Ang mga ito ay masasamang tao. Tingnan mo, sino ang may lakas ng loob na tulungan ka? Sino ang may lakas ng loob na tulungan ka? Ang kuya mong si Xiao ay hindi makakarating ngayong gabi. Nasaan ang kuya mong si Xiao? Halika at iligtas mo ako. Si Kuya Xiao ay hindi ka pa kakawalan.
Kahit gaano kalakas ang iyong Xiao, maaari ba siyang maging kasing galing ni Han? Eksakto, walang may lakas ng loob na mang-away sa pamilyahan dito. Ang kuya mong si Xiao ay hindi darating para iligtas ka ngayong gabi. Sa tingin ko ikaw, mas mabuti pang sumama ka sa amin ngayong gabi. Dapat kang maglingkod ng mabuti sa amin. Sumama ka sa amin. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Sa tingin ko, kayong dalawa ngayon ang may lakas ng loob na lumabas dito. Mo ba kung sino kami? Alam mo ba kung sino kami? Ngayon, hindi ko babaliin ang binti mo. Kukuhanin ko ang apelyido mo. Kukuhanin ko ang apelyido mo. Boss, maganda rin yung babaeng kasama niya. Ang swerte ng araw na to, nakakilala ng dalawang magagandang dilag. Nene, sumama ka sa amin. Sayang ka naman dyan. Sumama ka sa amin. Ipapasyal kita sa langit. Tama si boss. Hoy, nene. Kami ay mga kaibigan ng binata ng pamilyang Han. Siguradong masaya ka. Mga alila na naman ng pamilyang Han. Basta alam mo yan. Alam mo ba ang kapangyarihan ng pamilyang Han sa Jingzhou? Mas mabuti pang huwag kang makialam. Dito sa Jingzhou, walang hindi kayang gawin ng pamilyang Han. Nene, sumama ka sa amin mamayang gabi. Siguradong mag-e-enjoy ka. Talagang gagawin mo, mga kapatid, sugod. Pinayagan kanyang manuntok, kaya nanuntok ka. Xiaolin, Aaminin mo ba? Serbisyo. Pare, Pwedeng patayin sila. Pero hindi pwedeng insultuhin. sinuntok mo siya. Masaktan ka. Pinabayaan niya. Suntok. Tagal mo na bang gustong manakit sa akin? Sinabi niyang saktan kita. Ako ang mali. Shaolin, alam mo ba na kung medyo nahuli ka pa ng konti, hindi mo na ako makikita. Sige, nandito na ako ngayon. Bakit ka pumunta rito mag-isa? Hindi ba't sinabi kong maghintay ka kasama si Chidi doon sa kabilang banda? Paano mo nasabing yon? Kung hindi dahil sa'yo, na iniwan mo akong mag-isa kasama si Chidi at pumunta para pakasalan ang panganay na anak ng pamilya Liu. Narinig ko lang na ikakasal ka na, kaya pumunta ako sa bar para uminom ng kaunti, tapos nakilala ko ang pamilya Han. alam mo naman yon, nakikipag-ugnayan kami para magpakasal. Eh di hindi ka dapat uminom ng ganun karami, di ba? Sino ba ang nag-utos sa'yo na makipag-ugnayan ng walang paalam? Anong ginagawa mo? Nobyo ko siya. Tama bang ganyan kayong maghawakan at magyakapan? Hindi pa naman siya asawa ko hanggat hindi pa kami ikinakasal. Yung kuya at ate na yon, matagal ko nang pinakikinggan ito base sa inyong mga punto. Talagang hindi kayo taga Jingzhou. Hindi nyo alam na malakas ang pamilyahan sa Jingzhou. Malakas talaga. Sao, paano ba sila mambubuli? Talagang hindi mo alam. Sa Jingzhou, maliban sa pamilya Xiao, pangalawa ang pamilyahan. Kung sasaktan mo ang pamilyahan, paano ka mabubuhay sa Jingzhou? Paano ka mabubuhay sa Jingzhou? Oo, paano ka mabubuhay sa Jingzhou? So ibig mong sabihin nasaktan ko ang pamilyahan, hindi na ako makakabuhay sa Jingzhou. Ang punto ay hindi iyon. May gusto ang binata ng pamilyahan sa dalawang babae. Ako. Gusto mo ba ang dalawang tiyahin? Sabi mo nasaktan mo si Ginoong Han, magiging ayos pa ba sa hinaharap sa Jingzhou? Ang binatang Han na binanggit mo si Han Jie ba yun? Kilala mo si binatang Han. Kung gayon, madali na lang itong ayusin. Ako na ang magiging tagapamagitan. Aanyayahan ko ang dalawang binibini. Magkunwari na lang tayong hindi ito nangyari. Nasaan si Hanjie? Nasaan ang baby ko? Binatang Han. Nandyan ka pala, nakikita mo kalansing ng kalansing sa ilang bote. Tingnan mo ang babae mo dahil lahat ito sa dalawang gago na ito. Talagang makitid ang daan para sa mga kaaway. Narito rin si Miss Liu. Binugbog mo ba ang kapatid ko hanggang maospital? Oo, ako nga. Hanjie, ang tindi ng paghampas mo. Hindi ka ba natatakot na hindi ka palalayasin ng pamilyang Liu? Pamilyang Liu, biro lang. Narito ang inyong pamilyang Liu. Ang aming pamilyang Han ay hindi kapansin-pansin. Maglalaban kayo hanggang kamatayan sa pamilyang Liu, di ba? Kung mawala ang inyong pamilyang Liu, ang aming pamilyang Han ay magiging maayos. Bukod pa, nang dumating ang kapatid ko sa inyo, binugbog ninyo ang kapatid ko. Hindi pa nasosolusyonan ang usaping ito. Siyang kanyang ginawa.
Kahit gaano siya kawalang kwenta, usapin pa rin ito ng aking pamilyang Han. Hindi mo kailangang sabihin. Pinagulong mo ang aking walang kwentang kapatid. At ako ang gumawa. Ano naman? Bata, naglakas loob kang hawakan ang mga tao ng aming pamilyang Han. Ayaw mo bang mabuhay? Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo kung aalisin ko siya. Ano ang magagawa mo sa akin? Pinagulong mo rin ba siya? Tama, ang batang ito ay walang awa. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, talagang hindi niya siniseryoso si Han Yang Master. Eksakto, kami ay pinagulong niya. Turuan natin siya ng leksyon. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi mo alam kung sino ang may huling salita sa Jingzhou. Kung Fu. At isipin na kaya mong gawin ang anumang gusto mo sa Jingzhou. Hanje, kung maglakas loob kang hawakan si Xiao, lalabanan mo ang aming pamilyang Liu. Pamilyang Liu sa paningin ng aming pamilyang Han ay wala. Ikaw. Boy, mukha ka ring maganda. Ganon ba? Putulin mo ang iyong sarili at pagkatapos ay lumuhod at magukod ng 1,000 beses sa akin. Papayagan kitang maging aso. Sa tingin ko ito si Master Han isang magandang oportunidad para sa iyo. Bilisan mo at pasalamatan si Master Han. Eksakto, ito ang iyong malaking biyaya. Hanje, huwag kang magpakalayo. Ngayon alam kong magsalita para sa iyong munting kasintahan. Tama ba? Naglalakas loob ka pang hilingin na lumuhod si Kuya Xiao. Hindi mo karapat-dapat na magbuhat ng kanyang sapatos. Liu Ruyan, huwag kang magpakawalang hiya. Ano ang nangyayari? Hindi ka makakabuhay sa Jingzhou. Pumunta ka sa Jiangcheng para hanapin isang talunan bilang tagatangkilik. Jiangcheng? Naririnig mo ba ako, Jiangcheng? Gusto mong ikumpara sa amin ng Jingzhou? Ang pa si Jiangcheng. Liu Ruyan, para kang daga na nanganak ng daga. Mas malala pa sa huli. Lalo kang gumagaling sa pagiging masahol. Oo, binibining Liu. Sa tingin ko mas mabuting pakasalan mo ang aming binata. Napakaganda. Eksakto, kasama ang aming binata, siguradong busog ka at maganda ang suot mo. Bilang Panginoon ng Siyam na Estado, masyadong mataas para sa iyo ang buhatin ang kanyang sapatos. Bakit mo binanggit ang pagkakakilanlan ni Kuya Xiao? Pasensya na Kuya Xiao, hindi ko talaga matiis kapag ganyan ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Ayos lang, hindi na kailangang magpakumbaba ngayon. Panginoon ang plano pagkatapos. Ayusin na ito ng Red Emperor. Halos nasa akin na ang lahat ng impormasyon sa Jingzhou. Halos kumpleto na sa akin. Narinig mo ba? Sabi niya, siya raw ang Panginoon ng Siyam na Estado. Narinig ko. Sa tingin ko mga tanga silang lahat. Ang Panginoon ng Siyam na Estado ay nawawala na sa loob ng maraming taon. Hinahawakan pa rin ba niya yun? Talaga? At taon mong pumunta sa Jingzhou, ang Panginoon ng Siyam na Estado ay nawawala na ng daang taon. Ang pamilya Liu ang makakapagpatotoo. Ang nasa harap mo ang tunay na Panginoon ng Kyushu. Ang Panginoon ng Kyushu? Kahit pa siya ang Panginoon ng San Sinukob, wala akong pakialam. Hanjie, paano mo na ituring ng basta-basta ang Panginoon ng Kyushu? Hindi mo na ba gustong magkaroon ng pwesto sa Jingzhou? Panginoon ng Kyushu? Nawawala na ng daang taon. Ang ginawa mo 800 taon na ang nakalipas. Plano mo pa bang banggitin iyon? Naghahanap ka ng gulo. Liu Ruyan, matagal ka na sa Jingzhou. Hindi mo ba alam kung sino ngayon sa Jingzhou ang may hawak ng kapangyarihan? Si Prinsipe Xiao. Siya lang ang humahawak sa kontrol ng Jingzhou bilang kinatawan ng Panginoon. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tunay na hari ng Jingzhou? Ngayon, lahat ng pamilya sa Jingzhou ay nakikinig kay Prinsipe Xiao. Kahit pa bumalik ang Panginoon ng Siyam na Estado, aso lang siyang walang amo. Hanjie, sa tingin ko nababaliw ka na. Ganito mo ininsulto ang Panginoon. Ang aming pamilyang Han ay sumunod kay Prinsipe Xiao para lumaki at lumakas. Pinapayuhan kitang sumunod sa aming pamilyang Han. At ikaw, kung alam mo ang kalagayan ngayon, maging aso ka na lang. Ibig mong sabihin, kung magmamakaawa ako sa iyo, papatawarin mo ako? Kakataon pero hindi mo ginamit. Sige. Salamat pala Master Han sa pagkakataong maging aso. Tingnan mo kung gaano siya kagaling. Tapos ka na. Baliw ka ba? Ibaba mo ako. Binigyan pa talaga kita ng mukha. Akala mo talaga luluhod ako sa'yo? Kung hindi kita pipilayin ngayon, hindi ako ang Panginoon ng Juzhou. Bakit hindi ko maibuhos ang lakas ko? Sa ganyang kakayahan mo ngayon, hindi ka makakawala. Binabalaan kita, bitawan mo si Master Han. Ano? Gusto mo ring mapilay? Ikaw. Kapag ginalaw mo si Master Han, tapos ka. Hintayin mo lang. May mga huling salita ka pa bang sasabihin? Sakalin mo ako, hindi ka papatawarin ng lolo ko. Nagsusumamo ka na pala. Nasaan na yung tapang mo kanina? Sakalin mo ako. Hindi ka papatawarin ng pamilyang Han. Gusto kong makita kung paano ako haharapin ng buong pamilya mong Han. Tigilan mo yan. Naging tauhan ka na rin pala ni Xiaoqing. Nata ng pamilyang Han. Hindi siya pwedeng pakawalan ng mga Han.
Master Han, sagipin mo ako. Bilisan mo at pakawalan si Binata Han. Sino ka? Sabihin mong pakawalan, pakakawalan? Ikaw ang gumugulo dito, mukhang ayaw mong umalis. Binalaan kita, hindi dapat masyadong mayabang ang mga kabataan. Kung hindi, ano pa ang saysay ng pagiging bata? Malalim ang tubig ng Jingzhou, hindi mo kayang harapin. Si Master Han ang nagpapatakbo sa Jingzhou. Pinapayuhan kitang pakawalan siya agad. Paano kayo kumakatawan sa Jingzhou sa kakaunti ninyong ito? Master Han, sagipin mo ako. Papatayin ako ng lalaking ito. Aminado akong magaling kang lumaban, pero galing lang sa suntukan ay hindi sapat para harapin ang buong pamilyang Han. Gusto kong marinig ang payo mo. Pinapayuhan kita na pakawalan mo ng maayos si Binata Han at tanggapin ang parusa. Hindi ko inasahang dating hari ka sa ilalim ng lupa. Ngayon ay sumuko ka na sa pamilyang Han. Ang nakakaunawa sa panahon ng siyang bayani, mas mabuting magpakumbaba ka. Tumungo ng ganito at maging aso ng iba? Hindi ko kaya yan. Ang Jingzhou ngayon ay sakop ni Prince Xiao. Kung hindi ka pipili, puwersahan na lang natin ito. Ay matatakot sa pamilya Han. Ang inyong pamilya Liu ay hindi kasing galing ng pamilya Xiao. Kahit na magaling ka sa Kung Fu, hindi mo kayang talunin ang buong pamilya Han. Hindi pa nga namin nababanggit na nasa likod ng pamilya Han si Prince Xiao. Pinapayuhan kita, huwag mong hanapin ang iyong kamatayan. Ang pamilya Han at si Prince Xiao ay hindi ka pakakawalan. Gusto mong palayain kita? Palayain mo ako at iiwanan kong buhay ka. Sige, kung ano ang gusto mo. Heto ang binti ko. Binali niya ang binti ko. Liu Hang, patayin mo ang batang ito para sa akin. Ang ingay. Binali mo talaga ang binti ni Ginoong Han, hinding-hindi kita patatawarin. Ang lakas ng loob mong atakihin ng amo. Saan mo nakuha ang token na ito? Binatahan. Ginoong Han, ayos ka lang ba? Hindi pa nagtatagal mula nang iwan mo ako. Mas lumusog ka na. Ikaw nga ba talaga, Jin? Yung lalaking makapal ang kilay at malaki ang mata, traidor ka sa akin. Hindi po ako maglalakas loob. Paano naman nangyari? Gusto mo pa ring makipagsabayan sa akin sa ring? Hindi po ako maglalakas loob. Kung hindi mo ako tinuruan ng mga galaw na yon noon, paano ko masasakop ang underworld? Paano kita makakalaban? Sabihin mo sa akin, bakit ka sumali sa pamilya Han? Uulat po sa amo, noong umalis ka sa Jingzhou, ginamit ko ang iyong pagkakakilanlan at pinagsama-sama ko ang buong puwersa sa ilalim ng lupa at nakipagkaibigan sa ibang mga pamilya. At medyo mapayapa naman. Bakit ka ngayon nagpakita para sa pamilya Han? Uulat po sa amo, ang pamilya Han ay nasa ilalim ng utos ni Xiao Qingking at si Prince Xiao ang siya nang kumokontrol sa buong Jingzhou, ang buhay ng pamilya. Upang hintayin ang pagbabalik ng amo, may kumpletong puwersa sa ilalim ng lupa para salubungin siya. Nangako akong maglilingkod kay Xiao Qing, ngayon ay nakabalik na ang amo. Hindi ko na kailangang maglingkod sa kanya. Pero malinaw kong narinig na sinabi mo kanina ang nakakaalam sa kalagayan ay ang marunong. Gino, pakilinaw po. Ang iniisip ko ngayon ay ang amo lamang. Kuya Xiao, mahalaga ang puso ng depensa. Oo, Kuya Xiao, doble kara itong lalaking ito. Sa tingin ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Nong Hang, ngayon, ang Jingzhou ay mundo na ni Xiaoqing. Ako ay isang dating master lang ng 9 states. Ako ay isang commander na walang-wala lang. Mag-uulat po sa master, ang buhay ko ay ibinigay ninyo. Kung hindi dahil sa master na nagturo sa akin ng martial arts, ako ay isang ordinaryong tao lang sana. Kahit na ang master ay wala ni isang sundalo, ako, si Liu Hang, ay handang sumunod sa inyo. Kahit na ang master ay mag-utos sa akin na mamatay ngayon, hindi ako mag-aatubili. Pakitingnan po ito ng mabuti, Gino. Kuya Xiao, sa tingin ko itong si Liu Hang ay hindi gumawa ng anumang masama sa mundo. Sa Jingzhou nitong mga nakaraang taon, hindi ko siya nakita na sumobra. Sige. Paniniwalaan kita sa ngayon. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako, si Liu Hang, ay hindi kayo bibiguin. Ginoo, gusto mo bang patayin ang mga taong ito para hindi mahayag ang ating mga pagkakakilanlan? Napatay ko na si Li sa Jiangqing. Kahit na maantala ang balita, dapat alam na ito ni Xiaoqing. Kaya walang saysay na itago ang aking pagkakakilanlan. Taong ito, para hindi mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi. Panginoon, ano ang ibig mong sabihin? Una, putulin ang braso ni Xiaoqing. Masyado nang matagal na payapa ang Jingzhou. Ako na ang bahala. Ginoong Xiao, hindi ba't masyado itong mapagpanggap? Oo, Ginoong Xiao, para malaman ni Prinsipe Xiao na babalik ka. Hindi mahalaga. Malalaman din ni Xiaoqing ito sa bandang huli. Ngayon, ang buong Jingzhou ay lubusan ng naimpluwensyahan ng Red Emperor. Basta't sabihin ko lang, malalaman ko ang lahat ng impormasyon. Tungkol naman sa pamilyang Han,
Ang pamilyang Han ay mayroon talagang connection. Sa Jingzhou, walang makakalutas kundi ang pamilyang Han. Ginoong Xiao, mayroon din si Han Hui sa pamilyang Han. Oo, masyadong malalim ang pinagmulan ng pamilyang Han. Sa kakayahan lamang ng Red Emperor, hindi kayang harapin si Han Hui. Kaya ako mismo ang kailangang gumawa. Ginoong Xiao, naniniwala ako sa'yo na kayang gawin ang lahat. Naniniwala ka sa akin. Siyempre, hanggang ngayon, hindi pa kita nakikita na hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Hayaan mong ulitin ko, siya ang aking nobyo. Ikaw, Hindi siya. Tigil ang mahalaga muna. Pumunta ka sa Red Emperor. Simulan mo sa pamilya Han, Xiaoqing. Pumalik na ang aking Panginoong Kyushu. Bilisan mo, dali-daling ilapag ang aking apo para masagip. Sabihin mo, sino ang nanakit sa aking apo ng ganito? Nanggulo lang siya pero sa isang taong hindi niya dapat ginulo. Ngayon, ikaw, Liu Hang, talagang matapang ka. Ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino ang nanakit sa aking apo, puputulin kita sa maliliit na piraso. Master Han, hindi ka karapat-dapat na makipaglaban sa mga matatanda. Pagkatapos ng ilang araw, naglakas loob kang kausapin ako sa ganitong tono. Ang iyong pamilyahan ay umaasa sa proteksyon ni Xiaoqing. Matagal na kayong nag-e-enjoy sa Jingzhou. Panahon na para magbayad sala sa inyong mga kasalanan. Mong pilayin ang mga anak ng aming pamilyahan sa Jingzhou. Titingnan ko mamaya kung may lakas ka pa ring sumagot. Ako yun. Pinabayaan mo ang iyong dalawang apo. Maaari ko bang tanungin kung ano ang masasabi ng Panginoon ng pamilyahan? Tol, ikaw pala. Ikaw ang pumilay sa dalawa kong apo? Hindi mo lang binugbog ang dalawa kong apo ng ganito, kundi nangahas ka pang pumunta sa aming pamilyahan para magyabang. Halika. Hulihin ninyo ang dalawang ito. Puputulin ko sila sa piraso. Ngayong araw, gugutay-gutayin ko sila. Ipinagbubuni ang Panginoon. Liu Hang, talaga namang lalo kang tumatapang. Saan mo nakita ang binatang ito at nangahas na pumunta sa pamilyahan para manggulo? Panginoong Han, hindi kita minamaliit. Kahit na ang buong pamilya Han ay hindi kayang pantayan ang taong ito sa harap ko. Ibig mong sabihin, ang lahat ng tao sa aming pamilyahan, kaming lahat na pinagsama-sama, ay hindi kasing galing ng binatang ito sa harap natin? Nakikita kong hindi mo nakikita ang kabaong, walang luha. Ngayon, ipakikita ko sa'yo. Ang aming pamilyang Han ay nanatili sa Jingzhou sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit hindi ito nabibigo. Ginoo, ang mga basurang to hayaan mo na sa akin. Ano ang magagawa ng mga taong to sa akin? Umiwas. Sino ka? Walang espesyal ang pamilyang Han. Salamat sa tulong mo. Han Hui, naintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin? Matagal na kitang sinabihan, Master Han, lahat ng tao sa pamilya mong Han ay hindi kasing galing ng ginoong ito sa harap ko. Sino siya? Sa Jingzhou, kailan ito napaunlad ang ganoong halimaw? Ito ang pangalawang anak ng pamilyang Xiao sa Jingzhou. Ang Panginoon ng Siyam na Estado na nawala noong mga nakaraang taon. Bakit hindi ka lumuluhod sa pagtingin sa Panginoon ng Siyam na Estado? Parang ganon. Bakit hindi ko maalala na may pangalawang binata sa pamilya Xiao? Gaano kakatapang? Gaano kakatapang na pagdudahan ang pagkatao ng Panginoon ng Siyam na Estado? Ito'y dahil lamang noong mga panahong iyon ay may isang walang kwentang kerida na pinalayas sa bahay. Gaano kakatapang na insultuhin ang Panginoon ng Siyam na Estado? Ayaw na ng iyong pamilyang Han, di ba? Anong klaseng Panginoon ng Siyam na Estado yan? Si Prinsipe Xiao lang ang pumalaya sa kanya mula sa Jingzhou noong mga panahong iyon. Isa lang siyang asong walang tahanan. Gaano kakatapang na tumahol dito? Kung gayon, huhulihin kita at ihahandog kay Prinsipe Xiaoqing. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, susuko ka kaagad. Baka maawa pa ako at iwan kang buhay. Hoy, matandang aso ng pamilyang Han, gaano kakatapang na insultuhin ang Panginoon? Ngayon, papatayin kita. Ginoo, hayaan ninyong tulungan ko kayong patayin ang matandang asong ito ngayon ang pamilyang Han, wala nang kailangang umiral pa. Hindi ko inaasahan na sa pamilya Han, mayroon ding isang Grandmaster. Karapat-dapat kang maging master ng Kyushu. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Hindi ko inaasahan na ang Grandmaster ay manlilinlang. Ang panloloko ay hindi kahihiyan. Bukod pa riyan, harap ko ang master ng Kyushu, hindi ako magpapabaya.
Ikaw ang tao ni Xiaoqing Si Prince Xiao ang nagpadala sa akin sa pamilya Han. Hindi ko inaasahan. na makikilala kita. Isang walang kwentang hayop. Mukhang ngayon mawawalan ng Grandmaster ang pamilya ni Xiaoqing. Ngayon, gagawin ko ito para kay Prince Xiao. Aalisin ka, isang walang kwentang hayop. Ngayon, lilinisin ko ang bahay para kay Prince Xiao. Ang lakas mo talaga. Sumama ka sa master mo pumunta sa daan patungong impyerno. Imposible yan. Pinatay niya talaga ang master. Paano naman imposible yan? Isang Grandmaster lang. Wala yan sa akin. May iba pa bang tulong? Lumabas na kayo. Mag-iwan ka ng huling salita. Bakit ang pamilyahan ang target ninyo? Ang pamilyahan ang pinakamasama. Ang dami ninyong kasalanan. At bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa ilalim ni Xiaoqing, ang pinakamakapangyarihang pamilya bilang batuhan sa pagbabalik ng Panginoon. Ito ang pinakaangkop. Xiaolin, masyado kang simple mag-isip. Dito sa Jingzhou, kahit na ang aming pamilyahan ang pinakamakapangyarihan, ngunit lahat ng kapangyarihan ng pamilya sa ilalim ni Prinsipe Xiao, kapag pinagsama-sama, ay hindi mahina kaysa sa aming pamilyahan. Huwag kang mag-alala para sa akin. May sarili akong paraan. Mayroon ka bang huling salitang iiwan? Xiaolin, huwag kang masyadong magpakumpiyansa. Ang Jingzhou na ito ay palaging kay Prinsipe Xiao. Sumusobra ka na. Wala na si Prinsipe Xiao. Hintayin mo na lang siya sa daan papuntang impyerno. Maliban sa pamilyahan, walang makakapigil sa Red Emperor dito sa Jingzhou. Kino, mangyaring magutos po kayo. Kunin mo ang iyong mga tauhan at kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Han. At lubusang wasakin ang pamilyang Han. Opo. Uulat po sa Ginoo. Ang natitirang puwersa ng pamilyang Han ay lubusan ng napuksa. Ang naabalita ng pagbabalik ng Ginoo ay kumalat na. Ang buong Jingzhou ay alam na ang pagbabalik ng Panginoon ng Kyushu. Magaling. Kumusta ang aking kasal? Handa na po ang kasal. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Opo. Mukhang may panibagong matinding laban bukas. Kuya Xiao, ikakasal ka na ba bukas? Simula bukas, si Ate Ruyan ay magiging manugang mo na simula bukas. Kailangan ko nang umalis, magpahinga ka ng maaga. Liruyan, hintayin mo ako. Bukas na ang kasal ng Panginoon at ng batang babae. Magsaya kayo. Tara na. Ang inyong kamahalan, maging mapagpatawad po sana kayo. Hindi po namin alam na narito kayo, ang aking anak at ako, sa inyong presensya. Nagkasala kami sa inyo. Ang inyong kamahalan, sana po ay tingnan ninyo ang aming pamilya, huwag ninyo po sana ito isipin. Patawarin ninyo ako. Kayong dalawa, ano ang balak ninyong gawin sa hinaharap? Hindi ko kayo patatawarin. Opo, opo. Bukas na ang kasal ni Kuya Xiao. Bakit hindi ninyo kami ilibre ng inumin ngayon? Kung gayon, mag-inuman tayo ng todo ngayon. Halika na. Halika. Sige. Bahala ka. Kuya Xiao. Ang huli-huli na, bakit nandito ka pa rin? Xiao sir, lasing ka ba? Hindi. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Mabuti na ako bukas ng umaga. Xiao sir, may mahalagang sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Huwag kang mag-alala. Anong nagmamadali? Oo. Tungkol ito sa bukas. Anong tangyayari bukas? Ako, narinig ko ang usapan ng mag-amang Liu. Anong narinig mo? Sabi ng mag-amang Liu, inimbitahan daw nila ang panganay na kapatid ng pamilyang Xiao na pupunta para gumulo sa kasal bukas para kunin ang posisyon bilang head ng pamilyang Liu. Ganun ba? Nag-arrange na ako ng tao para bantayan sila. Bawat kilos nila ay nasa ilalim ng aking surveillance. Ang galing talaga ni Xiao sir. Dapat alam mo naman kung sino ako. May isa pa akong mahalagang bagay. Ano? Sa akin, kailangan kong sabihin sa'yo ng pabulong. Sabihin mo.
Ang balay, pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Kumalma ka. Kalmado ako. Ikakasal ka na bukas. Kalmado ako. Magkakasama kayo buong gabi bukas. Talaga nga, kahit gaano kalakas ang isang lalaki, pareho lang kung sobra ang nainom sa awa ng iba siyaw, sumuko ka na. Para sa gabing ito, pinalitan ko lahat ng alak mo ng mga mataas ang alkohol. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo pa ring sumunod sa akin? Niloko mo ako. Siyaw tungkol doon, masyado ka pang naive. Sa wakas nakuha ko rin ang pagkakataong ito. Subordinate Red Emperor naghihintay sa Panginoon ng Kyushu maligayang pag-aasawa. Walang anuman. Ang 5 emperador at ang 10 hari ng kabilang buhay. Lahat ay nakaantabay naghihintay sa utos ng Panginoon. Ang galing naman. Magaling ang trabaho. Salamat po, Panginoon. Nais kong batiin kayo ng isang maligayang pag-aasawa. Panginoon ng Kyushu, matagal na naming hinahanap kayo ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ka? Ang lakas ng loob mong gambalain ang kasal ng Panginoon ng 9 na estado? Ako ang Haring Hades ng Templo ng Diyos. Red Emperor, ngayon, hindi ka makakaalis dito ng buhay sina Red Emperor at Shaolin, samantalang wala ako giniba ang aking palasyo. Ngayon, babayaran ninyo ito ng 100 beses. Xiao. Isang templo ng Diyos lamang. Hindi ko ito binibigyan ng halaga. Naglalandian sa harap ng kamatayan. Kahit malapit ka ng mamatay. Gusto kong makita. Kung anong klaseng kakayahan meron ka. Mga tira-tira lang kayo ng God King Palace. Hindi na kailangan kumilos ng amo. Usapang pamilya namin ito ngayon. Hindi ko alam kung ang Lord of Hades ng God King ay maaaring magbigay ng konting respeto sa akin. Siyempre naman, kailangang bigyan ng respeto si Prince Xiao. Xiaoqing, hindi ko inaasahan na may connection ka pala sa mga basura ng God King Hall. May kinalaman ka sa kanila. Hindi ka karapat-dapat na kausapin ako. 10 kings, 1 out. Nasa ng 5 poison. Labanan, labanan. Sana pareho silang mamatay dito. Anong ginagawa mo dito? Ikakasal ang kapatid ko. Bilang kuya niya, natural lang na narito ako. Sayang lang ang dalagita mula sa pamilya Liu na pangasawa ang walang kwentang kapatid kong ito. Xiao Qiang, ang lakas ng loob mong insultuhin ang amo. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung anong klaseng tao ang kayang niyang sanayin. Tingnan natin kung mahuhuli mo ito. Ang pinuno ng 10 hari ay ganoon lang pala. Kahanga-hanga ang kagalingan ni Prinsipe Xiao. Hindi pa siya kalaban ko. Ito ang pamamaraan ng pagpatay ng dragon ni Prinsipe Xiao. Swerte ako at nakita ko si Prinsipe Xiao na kumilos ngayon. Sulit na sulit. Dalhin ninyo sa akin ang magamang walang kwentang iyon. Medyo may silbi rin pala ang magamang ito. Sila ang nagbunyag ng impormasyon ko sa'yo. Gusto ko lang makita sa pamilya Liu kung sino ang Peking Xiao Gongzi na mapangapi, kung sino siya. Hindi ko inakalang ikaw pala. Magkasalungat lang tayo. Gusto mo na bang patayin ako ngayon? Kung gayon, pagtawanan mo ako. Ako ang Panginoon ng Jingzhou, hindi ka man lang pinapansin. Xiaoqing, pinahintulutan mo si Li Yi na pumunta sa Jiangcheng para kulungin ang kagalang-galang na Panginoon. Sabi mo pa, ayaw mong palitan ang kagalang-galang na Panginoon. Si Li Yi ang kumilos ng sarilinan. Ano ang kinalaman ko doon? Jingzhou nang walang pahintulot na may masamang hangarin at nagkukunwari ka pang inosente dito. Ikaw ay isang hamak na Red Emperor lamang. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Shaolin, alagaan mo ang aso mo. Xiaoqing, maging tunay kang lalaki. Dapat mong panagutan ang sarili mong mga ginawa. Ang dami mo ng masamang nagawa noon. At natatakot kang mapuna? Walang saysay ang magsalita. 5 lason, puntahan ng mga tauhan ni Shaolin ng leksyon. Titingnan ko kung may kakayahan ka. Ikaw, ang kapita-pitagang Red Emperor ay napakahina. Simula pa lamang ito.
hahayaan kitang gumamit ng isang kamay para hindi masabing inaapi kita. Xiaoqing, lumalampas ka na. Tapos na ang larong ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Sa iyo. Hindi ko inasahang napakalakas pala ng pulang emperador. Oo, kinatatakutan ng 5 lason sa lahat ng dako. Nakipaglaban pa siya para sa isang tao. Natalo ni Chidi si Wudu nang hindi natatalo. Kayong dalawa ay tinatawag na kambal na lason. Ni hindi ninyo kayang abutin ang aking palad. Pulang emperador, huwag kang magyabang, pampainit lang yon. Sumuko na kayo, hindi kayo ang kalaban ko, at saka may 10 hari sa likuran ko. Kung kayo ba ay aking mga kalaban, malalaman lang sa paglalaban. Isang suntok lang ang kaya ninyo sa akin kanina. Kung ibubuhos ko ang lahat, talagang papatayin ko kayong dalawa sa loob ng 10 galaw. Subukan mo nga. Sige, subukan mo. Ngayong araw, kayong dalawa ay magiging bahagi na ng kasaysayan. Buisit, hindi ko inaasahang may 10 hari ang gago na ito. Shaolin, huwag mong sayangin ang oras ng mga tauhan mo. Kung may kakayahan ka, bumaba ka. Panginoon, huwag kang mag-abala. Kaya namin itong mga tao. Opo, Guro. Huwag kang padala sa pang-akit ng kontrabidang ito. Hindi mahalaga. Ngayon, huwag na tayong magkaroon ng walang saysay na mga nasawi. Ang God King Hall sa tabi ay nakatitig pa rin sa atin ng may pagkainggit. Kunin muna ang leader. Si Xiaoqing ay hindi kalaban ngayon. Bakit ka nagmamadaling mamatay, Shaolin? Puro ka na lang salita. Xiaoqing, hindi mo nga ako kayang talunin, lalo na ang Guro. Hindi karapat dapat sa buong lakas ko. Nakalimutan mo na ba nun? Ang bagay na tinambangan ng husto? Shaolin, nanalo ka lang noon dahil sa tsamba. Huwag kang masyadong magyabang. Wala ka pang nananalo kahit minsan. Itong si Prince Xiao ay hindi pa nananalo laban sa kanyang nakababatang kapatid. Mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, si Shaolin ang naging master ng 9 states. Kaya pala... Tumahimik kayo. Bakit hindi niyo hayaan na magsalita ang lahat? Shaolin, huwag kang magyabang. Ngayon, dito ka ililibing. Tungkol naman sa mga bisitang ito, ang mga nangahas na dumalo sa iyong kasal, ay kailangang ilibing kasama mo. Basta't nandito ako ngayon, wala kang magagawa sa mga bisita dito. Wala kang magagawa sa kanila. Shaolin, mag-ingat ka. Pahinga ka muna, ako ang bahala sa kanya. Babalik tayo para ituloy ang ating kasal. Sige. Mabuti. Anong nangyayari? Ng Kyushu, hindi mo kaya yon. Guro. Ang kapangyarihan mo, paano naging napakalakas ng kapangyarihan mo? Shaolin, hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito, di ba? Paano mo sa ganito kaisang panahon napabilis ang pag-unlad ng iyong kakayahan? Salamat sa iyo para doon. Ako. Ano ang ibig mong sabihin? Shaolin, alam mo lang nabantayan ang kayamanan, pero hindi mo alam kung paano ito gamitin. Sa tingin mo ba'y naparito ako ngayon nang walang paghahanda, ha? Hindi ka kumuha ng ilan. Pildoras na makapagpapalakas, masyado mo akong minaliit. Gusto mo akong lampasan sa ilang pildoras lang? Salamat sa matagal mong pananatili sa Jingzhou. Hindi ko man alam na sa ilalim ng Jingzhou ay naroon ang unang dragon vein ng Kyushu. Pain, kaya pala ang bilis ng pag-unlad ng kakayahan mo. Jingzhou, ang pinakamataas na dragon vein na ito ay ganap ng nasipsip at napinoko. Ngayon, ang tunay na dragon na ipinanganak sa buong Juzhou ay ako na lang. Sinipsip mo ang kayamanan ng langit at lupa sa pamamagitan ng lakas ng tao. Hindi ka ba natatakot na parusahan ng Diyos, Xiaoqing? Ang mga nagtatagumpay ay hindi sumusunod sa kinaugalian. Shaolin, napakatakot mo naman. Paano mo madadala ang pangalan ng Juzhou? Dahil iniwan mo sa akin ng dragon vein, iiwanan kita ng buong bangkay. Tapos ka na bang magsalita ng kalokohan? Ayoko nang makinig ng mga kalokohan mo. Matigas pa rin ang ulo mo sa harap ng kamatayan. Ngayon,
Ipapakita ko sa iyo ang kahangahangang kakayahan ni Xiaoqing. Matigas ba? Tingnan mo ngayon. Ingat po, Panginoon. Nakarating na si Xiaoqing sa antas ng mga Diyos. Huli na ang pagsisisi. Shaolin, alam mo ba ang kapangyarihan ng Dragon Vein? Ganito. Huwag kang magmadali. Walang kakaiba sa Jiuzhou Dragon Vein. Sige, talagang ikaw ang master ng Kyushu, ang tigas ng ulo mo. Ngayon iparamdam ko sa'yo. Magandang araw, aatakihin ko ang bolong player mo. Sige, subukan mo kung kaya mo. Malakas nga, mukhang may silbi pa rin ang Dragon Vein. Paano mo ako nasupil? Dakilang dako lang yan na naabot sa tulong ng panlabas na lakas. Hindi mahirap supilin ka. Imposible to. Kahit may panlabas na lakas ka. Ang dakilang dako ay hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Halika at tingnan mo. Naghahanap ka ng away. May iba ka pang sasabihin? Bakit? Malinaw na sinipsip ko ang Dragon Vein, pero bakit hindi pa rin kita matalo? Xiaoqing, ang tagal ko na sa Jingzhou, hindi ko ba alam na may Dragon Vein dito? Bakit hindi mo ito sinipsip? Iyon lang ang ginagamit ko para magbigay ng nutrisyon para sa Chinese Fate. Para sa akin, hindi ito dalisay na panlabas na lakas. Okay lang kung sipsipin mo ito. Imposible ito. Kung gusto mong gambalain ang master, dapat mo muna akong daanan. Bakit hindi ko maiangat ang aking true key? Isa ka lang sa pseudo God Realm, nagmamagaling ka pa sa harap ko. Akala mo ba gagana ang Dragon Vein? Pansamantala lang iyon. Ikaw ay isang tunay na Diyos. Imposible, malinaw na. Matagal lang akong hindi nakapag-ehersisyo. Medyo kalawangin lang ako. Report po sa master. Ang mga tauhan ni Xiaoqing ay pinatay na. Ano ang gagawin ko sa iyo? Panginoon, napakabigat ng kasalanan ni Xiaoqing at sinubukan niyang wasakin ang Kyushu. Huwag kang magpakita ng awa, Panginoon. Panginoon, huwag kang magpakita ng awa para hindi lumaki ang tigre. Malaking araw natin ito ngayon. Huwag mong hayaang sirain ng taong ito ang magandang mood mo. Mahal na Panginoon, karapat-dapat mamatay si Xiaoqing. Pero dahil masayang araw ito, hindi dapat makakita ng dugo. Pwede na nating sirain ang kanyang lakas bilang parusa. Sige, aalisin ko ang iyong cultivation ngayon para hindi ka na gumawa ng masama sa hinaharap. Shaolin, hindi mo pwedeng sirain ang cultivation ko. Nung gumagawa ka ng masama noon, inisip mo ba ang araw na ito, Xiaoqing? Tumigil ka, hindi mo pwedeng. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang panganay na anak ng pamilya Xiao. Tumigil ka. Isang anak ng Kerida sa pamilya Xiao, ang lakas ng loob mong magwalang galang sa magiging pinuno ng pamilya Xiao. Pakawalan mo siya agad. Ginang Xiao, masyado kang mapakialam. Anong pakialam mo dito? Ito ay usapin ng pamilya Xiao. Dayuhan ka, anong pakialam mo? Si Kuya Xiao ay asawa ko at ang kanyang mga usapin ay usapin ko rin. Tingnan mo ang batang ito. Hindi ka naman niya tinuturing na ama. Nakipagsabuatan pa sa mga dayuhan para apihin ang anak natin. Magsalita ka naman. Xiaolin? Ginoong Xiao, ano ang payo ninyo? Xiaolin, ako ang iyong ama. Gusto mo bang kailangan mo bang harapin ang sarili mong kapatid? Ginoong Xiao, masyado kang nagmamadaling ay medyo mabilis. Xiaolin, ano ang ibig mong sabihin? Walang kwenta. Kain at inom ka lang ng libre. Ang isang Kerida ay karapat-dapat lang na manatili sa aking bahay. Anong inangal mo? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin. Hindi mo karapat-dapat na maging ama ko. Ginoo, paano niya naituring na pilay ng anak natin? Patayin mo siya agad. Ang lakas ng loob mong ipawalang bisa ang sarili mong kapatid. Kung ikaw ay walang kabutihan, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang katarungan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong pamilyang Xiao. Xiao, dapat kang maghanda. Hindi papayag ang angkan ng Xiao. Sige, hihintayin ko ang paghihiganti ng angkan ninyo. Luhang, makinig ka. Ginoo, magsalita po kayo. Ngayon, ang angkan ng Xiao ay wala ng lakas para lumaban. Ikaw ang mamuno para puksain ang mga natitira sa angkan ng Xiao. Opo. Ginoo, magsalita po kayo. Hindi sinasadya ang lahat ng nangyari.
Hindi mo yan sinabi kanina. Kami ng templo ng Diyos na Hari susunod sa iyo. Ang mga tao sa templo ng Diyos na Hari ay naalis na. Opo. Mahal, ituloy na natin ang kasal. Naguulat po, ganap nang nabuwag ang pamilya Xiao. Wala ng pamilya Xiao sa Jingzhou. Hindi ko ipinadala sa sementeryo ang ina ng emperador. Magdarasal ngayon. Magaling. Sa pagbabalik ko sa Jingzhou ngayon, panahon na para magbigay pugay sa aking ina. Walang kwenta. Isang bastardong puro kain at inom lang ang alam. Hindi siya karapat-dapat na manatili sa aking bahay. Anong ikinagagalit mo? Nanay. Nandito na ako. Bumalik na sa Jingzhou ang Panginoon ng Siyam na Estado kasama sina Chidi, Sampung Hari, Liu Hang at iba pang mga Panginoong may-ari. Hinihiling sa Panginoon na pangasiwaan ang Jingzhou. Mula ngayon, ako ang Panginoon ng Kyushu ang mamamahala sa Jingzhou. Mabuhay ang Panginoon.